Si Attorney Greg Puwa lang po ng LTO, kalaruhin ko lang ito. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig po sa inyo. Opo, at ngayon nga po, no, sabi ko nga nung una na maliban dito po sa JAW, no, yung administratibong kaso na kakaharapin po noong mga nag-tamper o nagtatago ng mga plate number ng mga motorista na 5,000 at saka yung kanya pong mga kaukulang pong admin penalty, meron pa hong isang batas, no, na maaaring ipatupad, ito pong Motorcycle Crime Prevention Act as amended. So can you just explain first, ano po ang provision nito na inyong gusto ipatupad? Tama po, Manong Ted. Under Section 12 po Motorcycle Crime Prevention Act as amended, ay nakalagay po dito, erasing, tampering, altering, and forging, imitating, covering, or concealing a number plate or readable number plate, or intentionally using such erased, tampered, altered, forged, imitated, covered, or concealed number plate or readable number plate shall be punished with imprisonment ranging from 6 months and 1 day to 2 years or a fine of not more than 10,000 or both. Yun po kasi ang nakalagay po sa ating pong bagong batas, Manong Ted. Oh, kumbaga, attorney, criminal offense na po ito. Tama po, Manong Ted. Tama po, Manong Ted. Although this was lowered po, yung penalty po nito was lowered due to the amendment. Dati po ito ay mas mataas po ang penalty, pero hindi po inalis nung amendment yung pong criminal liability po nung pong pag-imitate or pag-cover sa mga plaka po, which applicable po sa motorsiklo. Okay, sige po. So ang sabi po ninyo kahapon, ito na po ang ipatutupad dito po sa mga magtatakip, magtatago po, mag-alter ng mga plate number nila, particularly po itong mga motorsiklo na umiiwas sa NCAP? This would be in addition po sa administrative liability po per JAW, Manong Ted. Okay. Ito ho munang sinasabi ninyo na nakatanggap na po kayo ng report sa MMDA ng mga, ano ho ito, pictures ba ito, video noong mga gumawa nitong uri ng krimen na ito? At ano po ang inyong gagawin? Opo. Meron po si MMDA po nag-turnover po sa atin kahapon ng files na mayroon po mga pictures po na tinakpan yung mga plaka, meron pong nanggaling po sa kanila, sa kanilang camera, at meron din po naman yung mga nanggaling po sa social media. Okay, so kapag ho ganyan, attorney, sa ilalim po ng batas, paano po ninyo ito maipapatupad na batas, itong particularly po, itong criminal case na ito, dito sa mga nagmamaneho ng motorsiklo? Opo. Doon po sa mga itinurn over na po ng MMDA kahapon, continuous naman po ang aming coordination sa kanila para po ma-check po yung ibang camera na kung saan dumaan pa po itong motor na ito para po makita natin yung ibang unique identifying marks po ng mga motorsiklo. Pero yung simula po kanina lang po nakatanggap rin po ako ng video galing po kay Sir Gabriel Go. Mayroon po silang hinuli, nakita po nila sa camera na nagtakip ng plaka, tapos iniradyo po nila ito sa mga ground law enforcers. Hinabol po, tinikitan po yung motorsiklo, tapos iti-turn over po sa amin para po naman po sa show cause and yung pong file po natin nung criminal case based on the new law po. Okay, ganito, attorney, no? Kasi una po, ang ating ding adhikain naman dito, siguro you will agree na ang atin dito, ayaw nyo naman siguro magpakulong ng tao, di ba? You'd like to, alam mo yan, magbigay ng tanda, sumunod kayong lahat, huwag nyong gagawin yan, di ba? I'm sure yan ho ang ating munang adhikain dito, di ba? Opo, no? Tama po. Tama po, Manong Ted. Oo. Kumbaga, para magkaroon ng babala sa lahat. So, sir, hindi ho ba, kasi criminal offense ito, so kapag nagradyo yung taga-MMDA na may dumaan dito, nakita namin may takip, inabangan doon sa kabilang kanto, at nahuli siya ng enforcer in flagrante, no, caught in the act na may takip ito, hindi lang dapat, 'di ba, ticket 'yan kasi kung gusto mo maging example, no?
Oo. 'Di ba ang criminal offense yan eh. So 'di ba dapat diyan hindi lang ticket, on the spot dadalhin mo yan sa presinto sa pulis ng gano'n yung pulis magsampa sa kanya ng demanda at maaari nga dalhin ka agad dito sa fiscal kasi caught in the act ito, criminal offense ito. Tumawag kayo ng media, i-broadcast natin to, tago lang yung mga pangalan siguro o mukha ng offender dito para magbigay ng babala. So ito, kakasuhan ito kung sakasakalit may kulong ito. Di ho ba ganun dapat ang proseso niyan? Hindi yung caught in the act mo na, magso-show cause order ka pa, criminal offense ito eh. Tama po, Manong Ted, napakaganda po nung inyong observation at suggestion. We will coordinate po ibababa po natin yan sa ating pang mga law enforcers, and we will coordinate also with PNP and MMDA po. Ganyan din po kasi ang atin pong mga ginawa naman sa mga colorum naman po. Marami po tayong mga na-caught in the act at diretso po sa presinto at kinasuhan. So we will do this po dito po sa pagtatakip po ng mga plaka. Opo. Well, ito naman po kasi nga ay suggestion lang din para po magbigay ng mensahe na hindi kayo nagbibiro, seryoso itong bagay na ito. Oo, at kapag kayo nahuli in the act, agad kayong dadalhin sa presinto at sa piskalya para kasuhan, magpapiyansa kayo kaagad niyan. Di ba, attorney? Tama po, Manong Ted, tama po. Again, hindi mo naman natin gusto na magpakulong kayo ng magpakulong ng mga tao, di ba? At ang iba naman dito, baka naman talagang wala namang intensyon na gumawa ng krimen. Gusto lang makalusot sa ENCA, pero para lang magbigay ng mensahe. Sige, so, attorney, dito po sa mga show cause order na ito, gaano naman katagal yun? Paano kapag hindi sumipot sa inyo yung binigyan nyo ng show cause order o baka naman yung motorsiklo hindi sa kanya nakapangalan, baka naman yun kung ano man? Opo, ang ginagawa naman po natin sa show cause order, Manong Ted, yung pong registered owner, ibibigyan natin ng show cause para pangalanan po yung pong yung kung sino po yung nagmamaneho at that time. In the meantime po, naka-alarm po yung motorsiklo. Kapag hindi po siya sumunod sa utos ng LTO na ipangalanan kung sino man po yung driver, yung alarm po mananatili po doon sa kanyang sasakyan. Kapag naman po pinangalanan niya po kung sino yung driver, another due process po would be given to that driver po. In the meantime, pending yung hearing naman po doon sa driver, naka-preventive suspension naman po ang kanyang lisensya. Okay, sige po. So, may tanong lang po dito, itong ating tagapakinig. Ano ho yan, attorney? Dalawa yung fine kung sakali pag nahuli kang in the act, administrative, jaw, and then pati po yung criminal, kumbaga po, sa multa, 5,000. And then eventually, kapag nahusgahan, dito kasi ang multa mo, kapag mayroon ka ng sintensya, may sintensya ng judge, no? So, 10,000. Dalawa po ang multa, attorney. Opo, magkaiba po kasi yun. Yun pong 5,000 natin ay administrative fine. At tama po kayo, yun naman pong fine na 10,000 ay after naman po magkaroon ng hearing sa korte po. So that is in lieu of in addition po dun sa imprisonment na ipapataw po ng korte. Opo. Siguro nga kasi dito yung fiscal sasabihin, wag ka nang uulit di-dismiss ko to, wag ka na, parang gano'n siguro, bababalaan lang yung nagmomotorsiklo. Pero under the law ba, kasi kapag nag-tamper ka ng plate number mo under this act, may presumption na gusto mong gamitin yan sa krimen, di ba? Yes po. Di ba, attorney? Kasi yun po ang purpose po talaga ng Motorcycle Crime Prevention Act. Opo. So may presumption na kaya ka nagtatago ng plate number mo kasi may ginawa ka o gagawin kang krimen. Yan po ang presumption. Ano po yan? Impound yung motorsiklo, attorney? Based on administrative po, wala pa po. Pero yan po yung atin pong inaaral na i-impound na lang. Kasi based on our administrative naman po, based on JAW, ang nakalagay naman po kasi is tanggalin kung ano man po yung nakakaharang or sa plaka, nakakakonceal doon sa plaka. Kung tampered naman po, yun nga po, wala rin pong provision sa JAW
kung dapat pong impound, ito po inaaral po namin ngayon, Manong Ted. Okay, sige po. Okay, sige. So, at least ito po yung ating naiklaro ngayon, attorney, no? Para po sa lahat, atin lang ulitin ha, hindi sa gusto kayong ikulong o parusa. Bigyan lang ho ng leksyon, ng tanda, para ho naman sumunod po dito sa panuntunan. Ano po yung panawagan po sa lahat ng mga nagmomotorsiklo dito po sa usapin po, pati ho na lang sa mga sa mga nagmamaneho po ng mga ng mga four wheels vehicle sa pataas po na ito ho ang balak gawin para makatago sa NCAP, magtago ng plate number. Opo, Manong Ted, maraming salamat po. Sa atin pong lahat ng motorista, nagmamaneho po ng motorsiklo o ng four wheels or truck or bus, wag na po natin subukan pa na takpan po yung ating plaka para lang makaiwas sa NCAP. Sumunod na lang po tayo sa batas trapiko para po hindi tayo mahuli ng NCAP, and kung mahuli man po kayo, mayroon naman pong contest process ang MMDA po na pwede niyong patunayan na wala po kayong kasalanan. Dahil kapag ito po ay gagawin nyo, na pagtatakip nyo, mas lalaki po ang problema ninyo. As discussed po, meron po tayong administrative po na i-impose sa LTO in addition po dun sa traffic violation na nakita sa camera po ng MMDA. And of course, as discussed, meron po tayong criminal liability. Para po hindi na po lumaki ang problema, sumunod po tayo sa batas trapiko at wag na po nating subukan pa na tumakas po dito sa NCAP. Sumunod na lang po tayo sa mga batas trapiko. Okay, well said. Sige po. So, Attorney Greg, salamat muli po sa inyong panahon at kami po ay makikipag-ugnayan para po muli makatulong po tayo sa inyong ahensya dito po sa pagpapakalat ng tamang informasyon. Salamat po, sir. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig po sa inyo. Thank you.